Magandang araw sa ating mga ka-winding. So meron tayong gagawin dito mga ka-winding ay isang mini electric grinding. So ito mga ka-winding, ang complaint ng may-ari nito ay ito daw ay naisaksak sa 220. So yun ang naging problema nito mga ka-winding, itong kanyang mini electric grinding. So ito pala ay mga ka-winding, 110 volts or 120 volts, 60 Hz, 1.0 ampere. Ayan, Pupulo ang brand mga ka-winding, Pupulo. So maganda itong ganito mga ka-winding, may mini electric. So binabalahan lang ito dito. Tapos ito yung niya, switch sa lock para dito pag nagkabit tayo ng talim. Yan, pipindutin lang yan to. Yan. So ito yung kanyang switch. So ngayon mga ka-winding ay tester muna natin. So bago natin buksan. Yan, so ito yung galing pa ng daw mga ka-winding, galing ibang bansa. Si 110. Ayan, lagyan lang natin cellphone sa ating tripod. Blurred focus. Ayan, tester natin kung siya ba mayroong continuity. So ilagay natin sa continuity. So ito kanyang adjustment para sa kanyang lakas ng reverse saka forward. So check natin kung may power. So wala talaga mga ka-winding, pumalo yung tester natin. Wala. So kakalasin na natin to. Yan ang problema dito pag sa mga 110. Siyempre pag nandito tayo sa bansa natin ay 220. Sa ibang lugar ay 110 lang ito, 110. So ngayon mga ka-winding, ngayon unahin natin tanggalin yung kanyang carbon. Ayan, Pupulo. Si Pupulo ang pangalan ng kanyang. So tanggalin muna natin itong carbon nya. Ito, para hindi talsikan. Ayun. So liit lang ng carbon ito yo. Liit lang pero mahaba. Tabi muna natin baka mawala. So parehong mahaba pa yung carbon. So napakaraming tornilyo. So dito yung kanyang malaki itong screw ko. So dito tayo sa maliit. Mali obra. Ayaw ang tigas. Naku, dumudulas lang yung aking ang nangyari dito. Napudpud na yung dulo ng ating So kuha tayo ng ibang screw. So ito, kumuha na tayo ng bagong screw. Kasi ipudpud na yung dulo nun. Tanggalan muna natin ang mga tornilyo. So ito na mga ka-winding. So sisirain na natin yung kanyang shield, yung pinaka shield nya. So tayo pa lang naka-repair na ito mga ka-winding. So angat na lang natin to. Ayan, para naka-shield pa rin. So susungkitin lang natin to para bumukas. Ayan, mangat na. Ayan, so tanggalin natin tong pinaka hawakan nya na lock. So ayan mayroon pala itong board. So ito yung laman ng loob niya mga ka-winding. Ayan. So hindi naman sunog yung ating motor. So hindi naman nasunog. So dito lang yan nagkakaroon ng problema, dito sa kanyang pinaka electronic board. So nagiging problema lang nito siguro ay fuse. Sigurado yan. So tanggalin natin. Matik ito fuse ang naging sira nito dahil ito yung naisaksak sa 220. So kadalasan yan pag 110. Pag ito may protection na fuse. Ayan.
tingnan natin yung kanyang fuse. So ito yung switch nang galing dito. Ito yung switch. Ayun o. So pumunta siya rito. Ay, ano ba itong dumikit? Yan, pumunta siya dito, dumaan ng ano, yung dinaanan niya. Baka dumaan ng fusible resistor. So tingnan natin. Pag ito ang tinamaan, wala tayong pamalit nito, no choice. So pag ito naman siya makarating dito, may protection siya dito ng Mylar capacitor. Yung switch, yan, pumunta rito. So baybayin natin yan maigi. So checkin natin to yung kanyang resistor. So naisaksak sa 220. So wala itong fuse. So tingnan natin yung kanyang ano, mga resistor. Itong resistor niya dito dinaanan. So dito galing dito sa, tingnan nga natin maigi. Ito mali, balik pala akong tingin. So dito galing sa plug, ito pumunta rito. So dumaan ng dito pinaka terminal nya. So checkin natin tong motor kung siya buo. So checkin muna natin yung motor, baka mamaya itinamaan yung motor natin. So checkin natin kung mayroong continuity. Ay, ito pa. So ito, ang kapartner nito ay itong kabila. So tusok muna natin dito, tapos dito. So may reading, mali tester natin. Tapos itong kabila, ang partner nito doon naman sa kabila. Tanggalin natin. Ayan, ito kita ba? Yan, tapos ito. So meron buo, mapalo. So dito tayo mag-focus maka-winding sa kanyang pinaka circuit board. Huwag sana ito ang tinamaan. So hindi natin makita itong pinaka driver nya, driver regulator. Hindi ko makita ng parts number nito. So kung ano ang kanyang value. So checkin natin itong mga resistor niya. So kunin ko lang yung ating panghinang. So painitin ko muna. Ito mga winding, mainit na yung ating panghinang. So ngayon, so checkin natin itong maigi mga winding. So kung ano ba itong regulator na to, regulator ba to or ano. So controller ito dito sa para sa kanyang speed controller, kasi naka ano siya dito, nakatap din siya dito. So ito yung ano niya, kabilang linya papunta rito. So bali tatlo ang paa nito. So ano pala itong mga-winding, ang ano pala nitong number, code number nito ay Z0409 MF. Ayan o, blurred lang. Ayan o. So ano pala itong mga-winding ay Triax. Parang diode type. Diode type siya. Diode type pala itong mga-winding. So hindi pala ito ano, transistor. Kala ko transistor. So ano siya, Triax or ano, diode type. Ayan o. Diode type siya mga-winding. So checkin nga natin kung i-tester muna natin. Asa natin yung digital natin. So na diode mode tayo, diode. Ayan. Sa kaano pala ito? Naka ano? So wala. So ayun oh. 0.7. So balik rin natin. So
okay ito. So yung gate nito, itong sa ano, sa unahan. So balik rin natin. So nawawala oh. So okay. So pero bakit ayaw niya mag-on? Ayaw mag-on yung ating switch. So ito mga coinding, so ito muna ang gawin natin dito. So itong kabilang paa niya, kasi ito yung wala, sigurado ito ang tinamaan kasi papunta rito eh. Itong tinamaan dyan, itong diode type na ito, mga triac na ito. So try muna natin. So tingnan natin kung pag sinwitch natin yung itong power switch niya kung magpapalo. So ang gawin muna natin dito mga coinding ay jajumpiran muna natin. Pag ito ay nag-on at pumalo yung tester natin at gumana yung switch, so ibig sabihin mga coinding ito ang may sira nito. Ito, yung triac niya na ito. So ayan, kuha lang tayo ng pang jumper. So pang testing lang muna. So ito, nakakuha na tayong pang jumper. Ayan. Kasi ito, controller na ito, papunta rito yung isang paa niya. Kasi yung fuse niya, buo naman, yung fuseable. So ito agad ang tinamaan. Pagkasaksak siguro agad ng sa 220. Ayan, nakahinang na. So try muna natin i-jumper yung kanyang triac. Pag yan ay gumana, ibig sabihin yan ang may problema. So ayan, ito yung switch nya. Tapos tingnan nyo yung tester natin kung papalo. Ayan, switch natin. So tingnan nyo yung tester mga coinding ha. Ay hindi pa pala. Ito hindi pa pala natin nailagay yung kanyang carbon. Anak naman ang titing. Ayan, lagay muna natin yung kanyang carbon para magkaroon ng ano yan, contact. Kasi yung motor niya wala naman sunog. Ayan. Ay naku. So check muna natin to. Yan, ilagay na. Tapos itong kabila. Uy, natanggal pa yung hinang. Kung tutuusin mga coinding, pwede ito i-convert. Convert na lang sa direkta na lang. Pwede naman ito i-convert. Kaya lang wala ng control na lalakas siya or mahina. Kasi aalisin lang natin to. Pwede convert to. Pero kung ano, ibabalik pa rin natin sa dati na may control, kailangan papalitan natin to ng ano, triac na ganitong number. Pero kung wala tayong pamalit nito, so gagawa tayo ng paraan na ano, mapagana natin. Ayan. So ang gawin natin dito sa ganito mga coinding ay trial and error tayo dito. So ayan. Ayan. So tingnan nyo yung tester mga coinding ito. Kung siya ipapalo, so nailagay natin carbon. So i-switch lang natin. So ayun, pumalo nga mga coinding oh. So nag-unay siya. So may problema talaga dito mga coinding, yung kanyang triac. So confirm natin ito ang sira, yung triac natin. Ayan. So ngayon ang gagawin natin dito mga coinding, so hindi natin pwede dito i-jumper na lang. So, kasi may control speed to. So meron tayong gagawin dito. So, maghanap lang ako ng parts na ilalagay natin dyan. So para gumana pa rin ito. So yan, kukuha lang tayo mga coinding. So ito mga coinding, so nakabunot na akong parts. So diode ito mga coinding na kinuha ko. So kinuha ko yan dito sa parts na ito. Ayun o, kuha ko ng parts. So dito ko binunot yan. Yan, kahit anong diode. So try natin lagay ito mga coinding dito. So dito natin ihinang sa dalawang paa. Kasi yung isa pumunta rito sa control nya. So ngayon try natin to ilagay mga coinding. So tingnan natin kung siya ipapalo.
So hinangin ko muna dito mga ka-winding sa kanyang, so lagyan muna natin ng tingga. Ayan. So hinangin natin kung ito'y obra yung ating technique na ginawa natin. Yan, ito yung technique natin mga ka-winding. Wala tayong parts na ano naka-stack na ganung parts na ganito na trayak. Yan, kasi ganito mga ka-winding, itong kanyang itong kanyang pinaka trayak niya ay sinearch ko sa Google yung kanyang value. So sa Google tayo nag-search na makita natin yung kanyang parts number. So triac, so diode type siya mga ka-winding. Ngayon i-ano natin, i-switch natin kung sa'y papalo, kung sa'y gagana. So yung ginawa natin. Ayan. So tingnan nyo yung tester to kung papalo ba. So wala, mahina yata. So wala mga ka-winding wait lang. So baliktad yata ang lagay ko mga ka-winding. So, tanggalin ko ulit. Yung mahirap pag malabo ang mata natin. So, baliktad yung lagay ko. Ayan. Ayan. Sikin natin. Tapos switch natin. Ayun pumalo na yung ating tester mga ka-winding. Tingnan nyo. Switch natin ayun So pumalo na yung ating tester mga ka-winding. So okay, good na to. So ngayon titesting natin kung ito i-andar. Ayan. Ayan. Titesting natin kung siya andar. So ayan okay na. So pumalo na ating tester. So ngayon sasalpak lang natin mga ka-winding. Tapos ito hinangin ko lang ng maigi para hindi siya matanggal. So ikakabit na natin yung kanyang housing mga ka-winding. Tapos testing natin sa kanyang 110. Ngayon mga ka-winding ay binalik na natin yung para matesting na natin to. Ala, di ko video. Sana yung mga filler ng mga ala, tawag ko. Para matesting. So matanggal pumasok yung Panalo na naman yung may kills Panalo na naman. Wala na naman sugat. Ayan. Lagi na lang panalo yung Tanggal pa. Mas talo na 1 milyon ay, di ba natalo? Okay ko. Ating mailagay ito. Nagagalaw-galaw. Ayun. I-fix na natin. Kahit 2 tornilyo lang muna. Kahit 2 tornilyo lang muna. Para matesting na natin. So ito naman ka-winding, okay na. Ilagay na natin yung mga tornilyo. So ready for testing mga ka-winding. So kunin ko lang yung aking 110 volts na power supply na 110. So ito. So yun mga ka-winding 110 volts natin. So ayan. So isaksak na natin yan. So tingnan natin kung siya ba ay sasabog or uusok. So yan, kuha lang tayo ng tape. Yung tape na Ayan. So kuha tayo ng tape na para kung sa ito'y makita na kung iikot. Para makita natin kung sa iikot. Ayan.
Masyadong haba. Ayan. Ayan. So, isaksak na natin dito mga ka-ending. Isaksak natin yung 110. Ayun. Na-inject na natin. So, switch natin. So, tingnan natin kung sa iuusok ba. So, tingnan natin kung iikot. Ayan. Ayun. So, yun. Gumana yung ating ginawang ano mo ending. Diode lang nilagay natin. So, yun lang ang pwedeng paraan. Ayan o. Okay na okay. So, tingnan nga natin kung si gagana yung control. So, lagay natin sa ano. So, number 1. So, ayun mga ka-ending oh. Okay. Ayan. So, okay na ito mga ka-ending. So, kung bago pala kayo sa akin channel mga ka-ending, so please subscribe at pahit na rin notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So, ayan mga ka-ending at bye-bye na at may balik na natin to sa may-ari. So, ito lang mga ka-ending. So, ginawa na lang natin ang paraan yung kanyang pinaka board na triac. So, ayan. Goods na ito. Okay. So, ayan mga ka-ending. So, bye-bye na at God bless all po sa atin mga ka-ending.